spiritual persons, spiritual being. So ngayon, SS, paano tayo mabubuhay sa Espiritu? Itihako sa Biblia. Receive the Holy Spirit. If you want to receive the Holy Spirit, receive the gifts and fruits of the Spirit. Amen? Ganun lang kasimple. And this is the foundation. Kaya nga kung gusto natin lumago, ito ang buhay Espiritu. Amen? Amen. Imagine if the Spirit, the Holy Spirit is in us, may away pa, wala na. Magkakagulo kung hindi pa na ng Espiritu ang nananahan sa ating isipan, sa ating puso, at hindi lumalabas sa ating kamay sa pagsisilbi na nakakahilom at nakakaligtas. So, kinakailangan natin ngayon, ano ba, kuya, ano ba ate, ano ba tito, tita, ang target ng gifts at fruits? Napakasimple lang. Kaya nga tingnan po ang katabi, may utak na yan. Pero naman, ano naman ang utak dapat? Laman ay duno. May puso pa yan. Ano dapat naman ang puso? Pag-ibig. May kamay pa yan. Nagsisilbi pa yan. Anong klaseng pagsisilbi? Nakakahilom at nakakaligtas. Tapos na po ang misa at ang seminar, humayong umuwi na kayo. At isa buhay. Pwede na sana eh. Pero tuloy po ang ating paglago. Kaya nga sa statistics, ang magagaling sa numero, aba sa statistic, meron tayong tinatawag na normal curve. Tingnan niyo po yung katabi ng may curve. Yan, ang curve niya parang Coca-Cola. 34, 24, 34. What a figure. And yung isa, 35, 35, 35. What a this figure. Basta may figura. Pero sa buhay sa loob, yun ang tunay na kagandahan. Kaya nga sa buhay, pag ikaw'y tumatagilid, sa statistics, meron din yan ang tawag yan, skewed. Tagilid, tumatagilid. Ano ibig sabihin? Abay nagiging abnormal. Hindi normal, nagiging abnormal. Pag abnormal, lumalayo sa normal. Bakit? Moving away. If you move away from normal, ano ibig sabihin? Wala nang dulong, wala nang pag-ibig, wala nang pagsisilbing. Nakakahilom at nakakaligtas. Amen? At katamang-tama po, ito kayo ng hamon sa atin. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang maging nega. Huwag kang maging pasaway.